Good morning guys. Okay, for today's video po ay samahan nyo ako na magpakain itong ating mga alagang bibe ngayong maga. O yan, ito po yung pinapakain natin, yung mga pinulot po nating yellow corn na mais. Kung napanood nyo po yung previous video natin, na namulot lang po ako ng mga mais na ipapakain dito sa ating mga alagang bibi. So pagkayari po nating magpakain ng mga alaga ay pupunta na po tayo sa bukid para naman po magtabas, dahil ngayong araw ay magkakapon po tayo ng okra at magi-spray ng pandamo at pupunta po tayo doon sa kabilang area upang gayak naman po yung punlaan ng ating tatamnan na punla na sibuyas na puti doon po sa kabilang area. So mapapakita ko na po sa inyo ngayon yung ating kabilang area na gagawan na pinent din po namin para tamnan ng sibuyas. Tara guys, samahan nyo ako. So, bali ngayon guys, ito papakita ko sa inyo, ganito lang po ang pagkakapon ng okra. O ganyan po talaga yan, meron po talagang nagaganito pagka po talagang gusto pa nilang buhayin yung kanilang tanim na okra, kasi may posibilidad pa po tumaas yung presyo. Update nga po pala sa presyo ngayon ng ating okra ay tuminag pa po ngayon. Kahapon pinitas po namin lahat nung maaaring kuhanin dito sa ating okrahan, gawa nga po ng kakapunin na natin ngayon. Ay naka 5 bundle pa po kami kahapon. So yun, ang presyo po ay 30, 1 kilo. Biglang sumipa nung nagkabagyo na naman. So yun nga guys, medyo gumaganda pa yung presyo, pero ilang linggo rin po na talagang napako sa mababang presyo itong okra. Kaya ayan, marami po tayong mga tumanda na gumulang na bunga, kasi nga nung nakakaraan po ay nag 4 pesos lang ang 1 kilo. So, bali hindi na po namin pinitas, kasi po pagka po pinitas namin sa 4 pesos lang ang 1 kilo ay kulang pa o pambayad lang dun sa tracking na magdadala sa bagsakan ng gulay. Kasi isipin nyo po, kung sa 4 pesos lang ang 1 kilo ng okra, hindi na po kami nakakarami ng pitas dito. Marami na namin napipitas dito ay 7. Halos 40 pesos lang po ang 1 bundle or yung 10 kilos sa 4 pesos. Kaya wala na pong matitira sa atin. Kaya pinabayaan na namin, hindi na namin pinitas. Kaya ayan, maraming gumulang. Yun nga po, hindi naman po kasi talaga permanente yung presyo. Talagang paikot-ikot, pataas, baba. So ngayon, magyari ng bagyo ay medyo tumaas na naman. Pero yan, sigurado po pag nag-aaraw yan ay talagang pababa na naman yan. Kaya ito, itatiming po natin yung ating pagtitrim, pagkakapon. Ito po, once na kinapon natin sila ngayon, bibilang po tayo ng mga halos kalahating buwan bago sila magsupang ulit ng panibago, mamumulaklak. O ganun lang po, no? Kaya maaari yun, pagka po sila ay nagbunga na ulit, ay maaaring tuminag na po yung presyo ulit. At ito nga po, gawa nga po ng sisibuyasan din natin to nitong sibuyasan na panahon, ay papatayin din po talaga natin to. So bali hindi lang natin talaga to totally pinapatay pa, kasi may pag-asa pa nga pong tumaas yung presyo. Tsaka matagal pa naman po, halos by month, first week of November or last week ng October po ang ating pamumunla ng sibuyas. Kaya pwede pa natin tong pagkakitaan. So bali guys, sa mga nagtatanong ay kumita po kami dito sa okra, pati po yung aming pinaka financer. Talagang kumita po kami dito. Maganda rin po talaga ang kitaan sa okra pagka nakatsyempo tayo ng mataas na
presyo. Kahit anong gulay naman po ay ganyan. Talagang maipatanama mo o kikita tayo. So ayan guys, balik po tayo dito sa pagtitrim ng okra. So ayan, kung magtitrim po kayo o magkakapon ng okra, ay mas maganda itapat po natin ng maaraw na o tag-araw. Kasi ayan, kagaya niyan, kaya po kasi nagtrim tayo ng umuulan, baka pasukin yung pinagputulan na to ng tubig, ay baka po mabulok o makaka-apekto po yan sa puno ng ating okra. Okay guys, mag-i-spray na po kami ng pandamo dito sa tatanman natin ng sibuyas. Ayan, ito po yung gamit naming gamot pamatay ng damo, Clear Out, tsaka po ang Groxon S, ang Groxon. Ayan po, disclaimer lang po, wala pong bayad o bayad sa endorsement. Ito ang ating pinakikita. So pinakikita lang po natin yung ginagamit natin na nakasanayan na natin gamitin. The best po yung mga yan, pumatay ng damo. So ayan, doon po kami mag-i-spray. So ayan, ayan na po yung mga okrahan natin, no? Yung tinabas na nga po natin. Tinira po natin itong kalahati. So ayan, mag-start na po tayo mag-spray. Ayan guys, ganyan lang po ang pag-i-spray ng pandamo. O kailangan po ay ma-sprayan o wala po tayong mabaktawan para lahat ay mamatay yung damo. So ayan, medyo may part po na manipis, may part na makapal. So inaagad na po naming patayin, hindi na po natin pinalalago dahil uulitin pa naman din po natin to pagka ginayak na sa talagang araw na po ng gayakan ng ating taniman ng sibuyas. So bali dito po tayo magtatanim ng ating ipupunla na sibuyas na puti. So ayan po, ganyan lang po ang pag-i-spray. Kailangan na lahat ay ma-sprayan ng gamot para mamatay. So ayan, ito po yung kalahati ng ating tinamnan ng okra. So ayan nga po, pinaararo natin. Tapos yung kalahati ay kinapon po natin at nagbabaka sakali po tayo na baka gumanda pa ang presyo ay abutan pa ng ating okra. Kaya pinaararo na nga po natin to dahil ipauuna po nating itanim yung mga puti. So magpapauna po tayo, magpapalusot tayo na baka sakali po makalusot ay matsyempuhan po natin yung magandang presyo. At pagayari naman po natin ditong mag-spray mamaya ay pupunta po tayo dun sa kabilang area kung saan dun po tayo mamumunla. So ipapakita ko po sa inyo dahil pinaararo na po namin kahapon yun. Ipapakita ko po sa inyo yung paggagayakan po natin ng punlang puti na itatanim natin dito. So yun guys, katatapos lang po namin mag-spray ng pandamo doon sa kabila. So dito po tayo sa kabilang area kung saan dito po tayo mamumunla ng ating mga sibuyas. So ayan nga, pinaararo na po namin to kahapon. At ngayon ay ipapagayak na po natin yung ating tatamnan ng punla. So bali doon po tayo sa gawing taas, doon sa nag-hand tractor po na yon, doon po tayo mamumunla dahil medyo mataas doon. So ayan po, baka po ngayong mamayang hapon ay makapagbudbud din po tayo ng punla ng ating mga sibuyas. So ayan po, ginagayak na po ngayon. Ito po yung gagamitin natin na pangalipip sa ating mga punla. Ayan, tumabas po kami ng talahib. So talahib po yung ginagamit natin para madali pong tanggalin. Kasi pagka po alip-ip ang ginamit natin, yung pinag-anuhan po ng palay o yung dayami, ay matrabaho po kasi tanggalin yun. So ayan, ito mabilis ikabit at mabilis din tanggalin. So ayan, ganyan po karami yung tinabas namin. Sakaling kumasya na po ito. Ayan, dito po tayo ngayon sa kubo. Ito po yung kubo. Bali ito po, ngayon lang po natin napakita to dito sa ating vlog. Itong ating ginagawa ng isang area na to. So bali arkila lang din po ito. Bali iba po yung kasama namin dito.
Ayan po. Sisibuyasan po natin to. Bali ito lang po yung luwang nito. Ayan. Ayan lang po. So yan po ay nung nakaraan po itinama po ito nung Kimbianan. Sila po ang gumawa. Kasama po yung tito ko. Ayan, tinama po nila yan. Malaki rin po yung tinamaan nila rito kahit medyo maliit lang yung area. So ngayon po tayo naman ang mga kasama rito. Sana naman ay kumita tayo. Pagkalooban tayo ng Panginoon Diyos ng biyaya dito sa ating gagawin na ito. Ayan, maganda po yung panahon. Maaraw. Timing na timing po itong ating paggagayak ng ating punlaan. Sana'y wag maulan para makabudbud din po tayo mamayang hapon. Ayan. So yun guys, eto ginagawa na po yung plat ng ating mga tatamnan ng sibuyas. So ayan, kinakama na po. So bali dun po tayo mamumunla sa gitna. Ayan, ito'y kuha po ng ating drone. Kuha po ng ating drone. Dito po tayo sa taas ng puno. Ayan. Dito po tayo sa taas ng puno. Kasi natin itong mga puno ng akasya, yung mga sanga na makakasilong po kasi doon sa ating tatamnan ng sibuyas. Kaya ayan, pinuputol ko po. Yung mga nakatawit lang po dito. Ayan. Para po masinaga ng araw yung ating mga sibuyas. Dahil ayaw na ayaw ng sibuyas ng nasisilong. So yun guys, malapit na pong mayari itong pinagagayak natin punlaan na taniman ng sibuyas. So medyo humahaba na po yung ating video. Kaya puputulin ko po muna dito at gagawa na lang po ako ng separate na video para po maipakita ko sa inyo yung paggagayak at pagpupunla po natin dito sa ating punlaan ng sibuyas. So maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. So hanggang dito na lang po guys. Happy farming!